So yun na mga ka-BBM ha, mga kapalerista, grabe. Pinagtatawanan talaga etong sila Chavit Singson ng ating mga kababayan ha. Kasi yung panawagan niyang one time, big time, ayun ha, ayun. Kitang-kita ang kanilang kahihiyan. Dahil yung one time, big time nila para mapabagsak si PBBM, na-convert para sila ay mapahiya. Kasi hindi man lang sila umabot ha, hindi man lang sila umabot kahit 10,000. Parang tingin ko ha, parang 100 lang o parang 75 lang nakatao eh. Di ba? Ano nangyari sa one time big time nila? Akala ko ba yung taong bayan galit sa ating presidente? Akala ko ba yung mga mamamayan gusto nang mapabagsak si PBBM? Akala ko ba karamihan sa mga Pilipino ngayon ay maka-Duterte? Bakit nilangaw kayo? 'Di ba? Bakit nilangaw kayo? Ang sabihin nyo kasi, puro lang kayo trolls. Sa Facebook lang kayo malakas, pero sa totoong buhay, wala. Pordoy. 'Di ba? Alam mo, nakakaawa lang itong si Chavit. Nakakaawa lang. Sa kagustuhan niyang mapabagsak si PBBM, palagi siyang napapahiya. Kasi hindi siya magtagumpay. 'Di ba? Hindi siya magtagumpay sa mga binabalak niya, sa mga ginagawa niya para mapabagsak si PBBM. So etong one time big time na to, ha? Maliwanag na flop. O sa Tagalog, nilangaw. O sa mas madaling intindihin, napahiya sila. Di ba? Napahiya naman talaga sila. Huwag tayo magloko. Napahiya sila. Di ba? Pahiyang-pahiya talaga sila rito kasi hindi sinuportahan ng taong bayan yung panawagan nila. Sino ba naman kasi sasama dyan? Di ba? Sino ba naman sasama dyan na ang layunin ay pabagsakin si PBBM? Alam naman natin ha, majority ng Pilipino ay gusto nila ng totoong pagbabago. Yung may nakukulong na mga buhayan na nangyayari ngayon. Yan ang gusto ng mga tao ngayon. At yan ay hindi nagawa ni Digong. Kasi si Digong, imbis na magpakulong ng mga buhaya, imbis na magpakulong ng mga magnanakaw, imbis na magpakulong ng mga tiwali, ayun, sarili niya nakulong. Di ba? Di ba? Sarili niya ang nakulong imbis na yung mga buhaya. Kasi naman kasi, di ba? Baka naman kasi magnanakaw din si Digong, di ba? Kasi inamin niya yan. Meron yung video, inamin niya, magnanakaw siya, nagnakaw din siya. 'Di ba? Pero ubos na raw. Kaya siguro siya nakulong, 'di ba? Walang napakulong 'yan ha. Tandaan niyo si Digong, walang napakulong na mga big fish na buhaya, na mga magnanakaw. Kung hindi, sarili lang niya ang nakulong. Nakakahiya, 'di ba? Diyan mo makikita kung gaano kabobo etong si dating Pangulong Duterte. Diyan mo makikita kung gaano siya kahina ang utak. Ha? Naturingan kang presidente, nakakulong ka ngayon? Hindi ka ba nahihiya niyan? Naturingan kang matapang, ha? Strong leader, pero nakakulong ka ngayon, pinagtatawanan ng mga Pilipino, hindi ka ba nahiya niyan? Sa bagay, di ba? Sa bagay, ganyan talaga buhay. Ganyan talaga, weather lang yan. Marami kang pinapatay nung panahon mo at inamin mo yan at pinagbabayaran mo yan ngayon, kaya ka nakakulong. Samantalang si PBBM, ayun, pinupuri ng mga Pilipino. Mahal na mga tao. At talagang ipinagtatanggol ng karamihan ng mga Pilipino. Kasi nga alam ng mga Pilipino na meron pang misyon si PBBM na ipakulong ang mga magnanakaw. Kaya hindi siya mapabagsak ng mga iilan nating mga kababayan. Kaya yung the big one nila kaninang rally, yung motorcade ba yan? Wala! Pordoy! Pordoy! Di ba? Pordoy! Ano ba Tagalog ng pordoy? Napahiya? Pinagtatawanan? Ano ba tawag na pordoy? Binabash? Di ba? Basta ganun ang dapat, ganun talaga ang dapat na mangyari. Na wag silang suportahan ng mga Pilipino. Kasi kapag sinuportahan niya mga ganyang galawan, nako, tapos papabagsak nila si PBBM, tapos papalit si Sara na hindi marunong mag-English masyado. Nako, kawawa ang Pilipinas pag si Sara naging presidente. Isipin nyo, mahina sa grammar. Talo pa ng mga grade 1. Isipin nyo yan. Pag-a-attend dyan ng ASEAN, pag-a-attend dyan sa mga international na mga activities, patay tayo dyan. Baka straight Tagalog yan.
Kasi wag tayo maglokohan, di ba? Bobo si Sara sa English. Ay hindi lang pala bobo. Mahina pala. O mahina hindi bobo Mahina si Sara sa English. Aminin natin yan. Talagang saksi Saksi ang mga Pilipino sa kahinaan ni Sara ng English. Alam natin yan kasi ilang beses na yan nagsalita ng English, laging loading, di ba? lagi lang naghahang. O hindi bagay, hindi natin masisi, di ba? Hindi natin masisi kung ganoon talaga siya, hindi natin masisisi, di ba? Pero ang sigurado mga kababayan, inuulit ko, yung one time big time nila kanina, ayun, napahiya talaga sila ng todo ron. Talagang hindi nila maitatanggi na konti lang talaga sila. Kasi kung marami talagang nagmamahal sa Duterte, edi bumaha na sana kanina yung rally nila, yung motorcade nila, bumaha na sana na tao. Sana umabot man lang ng mga kahit 1 million yun kasi 32 million yung bumoto kay Sara, pinagyayabang nila 32 million sila, di ba? Kahit 1 million lang sana umabot sila, kaso parang 75 katao. Parang 75 katao lang yun di ba? Nako, kakahiya talaga. Nako, paano nalalaya si Duterte niyan? Paano nalalaya kung hindi mananalo si Sara? Sa bagay, kahit naman manalo si Sara, hindi na rin makakalaya yan. Kasi walang magagawa yan si Sara kahit siya pa maging presidente. Hindi yan makakalaya. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan makakalaya. Kaya desperado na talaga yung mga didilis na to ngayon kung ano ang gagawin nila para maipakita nila ang kanilang suporta kay Tatay Digong nila at mapabagsak si PBBM, di ba? Kaso kahit anong gawin nila, walang nangyayari. Di ba? Hindi sila sinusuportahan ng taong bayan Alam niyo ba kung bakit Kasi si PBBM ay protektado ng Diyos. Kaya hindi nila mapabagsak. Yun ang totoo dyan. Kaya tingnan nyo si PBBM, wala ang ginagawa sa kanila. Hindi sila ginigipit. Hindi sila pinagbabawalan mag-rally-rally. Hindi sila pinapansin kapag binabas siya. O kahit ginagawa siya ng fake news, pinagdadasal lang niya. Kasi pinagpapasa Diyos niya lang lahat yan. Dahil alam ni PBBM na tama yung ginagawa niya. At kapag tama yung ginagawa mo, Diyos mismo ang magpoprotekta sa'yo. Diba? Hindi gaya ni Digong, maraming pinapatay. Kaya ayun, pinarusahan ng Diyos nakakulong habang buhay. Diba? Aminin natin yan, diba? Aminin natin yan. Masakit man tanggapin, masakit man pakinggan, pero katotohanan yan. Habang buhay na siya dyan, wala nang labas-labas siya. So mga kababayan, mga kapalerisa, pakishare po itong video na ito at huwag niyo po kalimutan, pakisubscribe po itong bagong-bagong YouTube channel natin. So hanggang dito na lang. Salamat.